Jake. Isa po kasi rin kami, ano po yung pinaka-pangunahin na natatanggal ngayon ng mga subsidies? All right now, dahil Pasko, syempre mga kababayan natin, sa mga pamasko nila, pinaka-yung volume na natatanggap natin is yung mga shopping scam at saka yung delivery scam. So, yung mga shopping scam, madalas nangyayari na lumalabas sa mga Facebook pages nila, sa mga social media pages nila, lumalabas sa feeds, tapos kiniklik nila dahil ang laki nga naman ng discount. So, dahil natetep yung mga kababayan natin, kiniklik nila, tapos yung nasa-scam sila doon. Tapos, after that, halimbawa naman, sa legitimate sila, whether Shopee, Lazada, or some other legitimate shopping platforms. Minsan, pag pumunta sila doon, yung delivery naman yung nagkakaproblema, so nakaka-encounter din tayo ng tao. But to be fair, mas konti yung volume, in terms of volume, mas konti yung dami na nare-receive natin compared to last year. So, siguro maganda na yung mga educational campaign natin. At dyan tayo magpapasalamat sa mga kaibigan natin, whether it's the media, kayo, ng mga social media vloggers natin. Dahil napapalakas yung social media campaign natin, yung information drive, educational campaign. So, maraming salamat po. Attorney, may last question din ako. Sir, kamusta po yung laban natin kontra doon sa mga scamming na ginagawa, yung mga text blasting ng Pogo? Yun yung tinatawag natin ng mga MC catcher devices. So yun, yung parang siyang device na nasa backpack lang, tapos nagbabato ng mga text blast, cut off niya yung signal ng mga legitimate terms, pinabato niya doon sa mga cellphones natin. So, pagpansin niyo, ikaw bro, ikaw smart, pero sabay kayo makaka-receive ng text na from one, halimbawa, video ba yan, halimbawa, ibang bangko ba yan, Gcash. So, makaka-receive tayo ng mga text na gano'n. Tapos may link. Yun yung pangunahing red flag eh. Pag may link na yan, pinagbawal na ng National Telecommunications Commission natin na pag text message, bawal na kapitan ng link. So, tuloy-tuloy pa rin yung partnership natin with law enforcement agencies. Pero pinakamaganda siguro solusyon na naisip po ng CICC at ng ating parent agency, ang DICT, na isunset na or itigil na yung 2G and 3G na signal sa ating mga phones. Kasi dito lang naman naglalagay yung mga MC catcher device nila. Attorney, yun sa speaking of scamming, sa mga Pogo po dito, meron pa pong mga nakakalusot pa po ba ng mga gambling link or paano po ba nilalabanan ito? Ito yung laban talaga namin. Magpapatake down kami ng isang katutak na links. I think we're at 12,000 right now. So pag take down namin yan, napapansin namin may pinapalit lang ng mga links yung mga yan. So constant yung pakipagbunuan natin dito sa mga illegal gambling sites. So tuloy-tuloy pa rin efforts and hopefully we're working with yung executive natin, at saka yung legislature natin na magkaroon ng additional budget para ma-expand yung both yung threat monitoring center at saka yung hotline 1326 natin. Follow-up question, Attorney. Ano po ang ipapangako natin sa mga kababayan natin sa mga darating na panahon para sa ganitong mga klaseng pangyayari sa mga scam upang hindi na po magtuloy-tuloy? Ang pinapangako lang ko natin, tuloy-tuloy tayo kami sa servisyo, tuloy-tuloy na ilalapit natin sa mga kababayan natin yung servisyo ng CICC. Kasi napansin namin pag yung mga kababayan natin na scam, hihiya sila, natatakot sila na mag-report. Yes. So, kailangan natin ilapit sa kanila yan at tuloy-tuloy yung trabaho natin. And hopefully we can expand, mapalaki natin yung threat monitoring center, mapalaki natin yung hotline 1326 natin. Kasi ngayon, siguro sa ganda rin ng takbo ng ginagawa ng CICC, nagkakaroon na tayo ng queuing. Ibig sabihin, pag tumawag tayo sa 1326, minsan naghihintay pa kayo. Ayaw natin mangyari yun. So, and next year, dito sa kabilang building, yung Studio 7, magkakaroon na tayo ng action center dyan. So yung mga kababayan natin, pwede na pumunta dito sa CICC. Mapapansin nyo naman, isang MRT lang, andito na kayo eh. Isang bus ride lang, isang commute lang, andito na kayo. So 24/7 yung hotline na, yung action center natin na yan. Yung mga kababayan natin pwede magpunta doon para kung nahihiya sila, may makakausap sila talaga for various interventions pagdating sa mga naranasan nilang scam. Ito po ba, Attorney, is magkakaroon din po ba sa Visayas and Mindanao itong mga action center natin? Hopefully, maganda yung tanong mo kasi kagabi lang kasama ko at saka kausap ko si Governor Pam Baricuatro, nag-offer siya sa Cebu. Pwede tayo magtayo ng action center natin sa Cebu. At naniniwala ho sila sa Cebu na
kailangan natin pati yung mga kababayan natin sa ibang lugar, mailapit natin sa vision natin. Yes. Salamat po. Salamat po, salamat po. Sir, another follow-up question po, Sige po. attorney. Alam naman po natin ang mandato ng ating mahal na presidente about sa segue lang tayo ng kaunti sa issue ng maanamalyang flood control. Of course. So hingi lamang po kami ng update doon po sa mga nagbalik po ng pera. Marami na po ba nagbabalik? So, sa mga nagbalik ng pera, isa sa aking trabaho ngayon is sa pamunuan at maging chairman ng ICI Technical Working Group. So, sa aming pag-uusap, parang may nagbalik na ng pera, pero it doesn't mean na nagbalik na yung pera na ma-absolve sila na doon sa ginawa nilang pagkakasala o doon sa krimen na ginawa nila. Ibig sabihin lang doon, i-consider sila bilang state witness. Sabi nga namin, yung para hindi ibig sabihin na nagbalik ka ng pera, paano na yun, pampayad mo na doon sa kasalanan. Ang mga diskaya po ba nagbalik na ng pera? Wala pa, sasakyan pa lang yata. Pero from our conversation and the report of AMLAC, marami na sila na-freeze na accounts ng mga mag-asawa Diskaya. Attorney, if there is a gossip nga yun kay President Bongbong Marcos, handa ka naman pawian sila na ang mga ari-arihan. Wala naman sir. Oo naman. Actually, sa usapan namin with the TWG, nagkakaisa ko kami. All 24 or 26 agencies lang technical working group. Ito lahat, yung mga ahensya ng gobyerno nagkakaisa sa efforts namin. Ang usapan nun namin, hindi namin dapat bawiin 100% ng ninako nila. Kung marami pa tayong makukuha mga ari-arian o mga assets na that would exceed may mga ninakaw nila, yun ang gagawin natin kasi kailangan natin tandaan na hindi lang yung pag-restitution o yung pagbabalik ng mga ninakaw nila, may penalties, may fines pa yan na kailangan silang pagbayaran sa ating pangalan at sa ating kabayan. Salamat po. Maraming salamat, attorney. Thank you very much po, attorney. Pero thank you rin sa pagpunta nyo at sa pakikisa nyo doon sa outreach program mo ng CICC. Malaking bagay yung sa amin to. Kasi again, yung minsan tayo makapagbigay ng kasiyahan sa mga senior citizens natin at ibang mga kababayan natin. So maraming salamat. So, attorney, may pahabol lang. Sige. About yun sa mga senador na namorsyendo. Posible bang mabawi yung kanilang nakuha porsyento? Wala kami tinitingnan personalidad do sa ICI. So kung sino man yan at may ebidensya against them, so we would go after their assets, we would go after. Para ho, ang pinakatrabaho namin, hindi yung mabawi lang, pero ma-preserve yung assets para naman pag later on mayroong court decision na sila magsasabi na kung may sala or wala yung isang tao, meron pa tayong mga assets na pwede paghugutan para doon sa recovery at saka doon sa penalties nila and fines nila. Last message, attorney, dun sa mga sangkot sa maanamalyang flood control. Doon sa mga sakot sa ano man yung flood control, I think this is something personal for me na hindi naman hindi as CICC is Yes. kung kasama ko kayo, umamin na ako kayo. It makes it easier for you tsaka sa mga kababayan natin na umamin na lang kayo, isoli nyo yung mga, at harapin nyo yung pagkakasala nyo. Tsaka, mas madaling patawarin nyo ganun kasi yung halimbawa ganito na nagtatago pa kayo or may pinoprotektahan pa kayo, di ba? So my advice is I think you owe it to the Filipino people na umamin sa mga kasalanan ginawa nyo, sabihin yung mga kasalanan na yan at sino-sino yung mga kasakot dyan para naman mas madali para sa gobyerno, hindi na kami gagastos sa gobyerno para lang habulin kayo. Alright, thank you po, attorney. Thank you, attorney. Attorney, God bless po. Salamat. Mabuhay po kayo. Ako ilang po